Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Biglang bumaliktad mga kababayan yung mundo ni Amy Marcos at saka ng mga DDS nang biglang tamaan ng magnitude 7 na lindol yung Senado. Tanggal si Chis Escudero. Litong-lito mga kababayan siya, no? Si Amy Marcos. Tama po yung sabi ni Irap. Weather lang talaga po. Yung mga dati nilang kakampi nang bumoto to archive yung impeachment case laban kay Sara Duterte, biglang umiwalay sa kanila, natira siya. Yan yung natira po. Senator stood by Chis Escudero amid Senate leadership change. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta, si Bongo, si Robin Padilla, tapos si Bato de la Rosa. Yung kapatid ni Jinggoy na si JB, sumama kay Tito Sen, tapos si Pia Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano. Dati, parehas bumoto to archive. Yung magkapatid na Villar sumama kay Tito Sen, Tito Sen, Ping Lacson, si Migs, si Risa Ontivero, si Loren, si Rafi Tolfo, magkapatid na Tolfo, si Erwin, si Mark Villar, si Camille Villar, si Lito Lapid, sumama si Pia Cayetano. Tapos si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si JB Ercito, tapos si Win Gatchalian. Nakita na ninyo, mga kababayan. Pagkatapos, si Ping Lacson yung pumalit kay Joel Villanueva. Kay Jinggoy pala, si Ping Lacson pumalit kay Jinggoy Estrada. Senate Pro Tempore po, si Ping Lacson, si Migs. Pinalitan si Joel Villanueva bilang majority floor leader. Dapat si Marcolita pa. Palitan mo yan, Palitan na po ninyo si Marcolita bilang chairman ng Senate Committee, Senate Blue Ribbon Committee, kasi selective lang. Ang focus ng investigasyon, 2022 to 2025 lang po, mga anomalya. Habang yung sinabi ni Diskaya, 2016 na niya kami pumasok sa flood control project. At sabi ng ating Pangulong Bongbong, ito anyang mga anomalies na to, systemic corruption, dekada na to. Yan ang sabi mismo ng ating Pangulo sa kanyang vlog, podcast, interview ni Vicky Morales. Selective po sila. Para yung hindi nila mga kakampi, siraan. Pagkatapos, sabi ni Jinggoy, sinoan niya yung may mga senadoran niya na tumanggap din ng komisyon. Walaan niya, sabi ni Diskaya. Sabi ni Marcolita, safe ka na niya. Tanggal ngayon mga kababayan si Jingo Estrada bilang Senate Pro Tempore. Pinalitan ni Ping Lacson. O ngayon si Amy Marcos kanina, ang sabi, litong-lito na daw siya. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Ano ba nangyayari? Nagulat umano si Senator Amy Marcos sa napabalitang pagpalit ni Senator Tito Soto kay Senator Chis Escudero bilang Senate President. Nalito umano ang Duterte Bloc sa Senado dahil ayon kay Senator Amy, walang kumausap sa kanila o nagkumbinsi hinggil dito. Nagkalituhan, bakit yung Duterte Bloc na-out kami? Bakit pa man kayo kakausapin? Hindi man kailangan yung boto ninyo. Di ba? Nakasecure na ng 15 si Tito Sen. Ano pa man? O ito yung interview ng mainstream media kay Amy Marcos kanina. Mga kababayan, before na nagka-wrestlingan sa Senado. Parang tinamaan ng magnitude 7 na lindol. Pakinggan po natin. Wala naman ang parang nalito na kami ni Bato, nalito rin kami ni Bongo.
ano ba nangyayari pati si Senator Robin na patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte black na out kami. Sino daw po papalit na SP? Ang balita si dating SP Soto at marami na rin nasungkit. Nasa 15 na daw ang pinmali. Thank you po. Thank you. Nakasungkit ng 15 si Tito Sen. Forthwith. Yung change of leadership, mga kababayan. O di sana ma-revive din yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte na in-archive nila. Forthwith. Sabi ni Tito Sen noon, pwede naman yon i-discuss habang iniintay yung resulta ng MR. So tingnan natin kung ano ang gagawin doon sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na pinatulog ni Chis Escudero at mga kakampi niya dating senador na ngayon bumaliktad. O di ba? O di ano niya, Mr. Maravillas, yung basa mo. Sirang-sira na po ang Senado sa liderato ni Chis Escudero. Lalot nasabit yung kanyang pangalan at inamin niya na tumanggap, mga kababayan, siya ng 30 million pesos na campaign fund galing kay Lawrence Lubiano, yung may-ari ng Centerways Construction, kababayan niya sa Sorsogon, na isa sa mga 15 contractors na in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kumo-corner ng mga flood control projects na questionable, mga kababayan. So para naman po bumango-bango ng kaunti, naisip ng mga dating kakampi na palitan na po si Chis Escudero bilang Senate President kasi nangangamoy na yung cheese. Damay-damay sila, mga kababayan, pag ganyan. Hindi man po maaari ang ganon. Lalo na, mga kababayan, yung issue sa impeachment, nasira yung imahe ng Senado, kaya nagsipagbaliktaran yung dating nag-archive. Sinuport na ngayon si Tito Sen. Ganon, mga kababayan. Yan o. Biglang pumirma para ikodita si Chis Escudero. O ngayon, nagsalita doon sa sa Senado si Chis Escudero, may patama. Pakinggan natin yung patama ni may pasaring kay Martin Romualdez at kay Saldico. Pakinggan natin. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng buong kaninang umaga si Congressman Toby Shanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Di ba? May patama kay Martin pagkatapos kay Saldico. Yung Senate Blue Ribbon Committee investigation po, selective ng mga gustong pangalanan. Di ba? Yung focus 2022 to 2025. Sabi ng ating Pangulo, dekada na niya ito. At sabi ni Diskaya, napakalinaw. 2016 na niya nang magsimula kami sa flood control projects. Sabi ni Jinggoy, 2022 niya tayo magsimula, mag-focus hanggang 2025. Ngayon, si Martin Romualdez, mga kababayan, nagsalita na rin. O ito report from DCRH. Malinaw na ginamit
Hindi para sa katotohanan, kundi para sa paninira. Yan o. Statement on former SP Chis Escudero. Senator Chis Escudero may consider the Blue Ribbon hearings as part of his legacy, but it is unfair to call them an accomplishment when they relied on unfounded claims. Malinaw na ang mga pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan, kundi para sa panira. In worse, the accusations came from contractors themselves, those already under investigation in admitting responsibility for ghost projects. True accountability rests on facts, not on innuendo. Ang sabi-sabi ay hindi ebidensya at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. The House of Representatives remains focused on real work, safeguarding every peso of the people's money in serving with integrity and resolve. Yan yung mensahe ni Martin Romualdez. Statement po sa mga patutsada, pasaring ni Chis Escudero kanina. Si Saldico nagsalita na rin. Sabi dito, I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. These unsubstantiated claims which attempt to implicate me are not only hearsay but are also politically motivated, designed to mislead the public and deflect accountability. The 2025 GAA was certified and approved by both houses of Congress and signed by the President. As mentioned during the Senate hearing, the President even vetoed some provisions and withheld the release of funds for projects. However, the validity of the 2025 GAA is currently the subject of a case before the Supreme Court and the Ombudsman. For this reason, I am unable to comment on the matter to the public but reserve my right to comment on this matter if and when required by the courts where this matter is pending. Ayan ang statement ni Saldico, mga kababayan na nasa Amerika pa hanggang ngayon. Ito naman yung statement ng isa sa mga 17 congressmen na pinangalanan ni Diskaya kanina na tumatanggap ng komisyon. Humingi sa kanila si Congressman Benjamin Agaraw, 4th District ng Laguna. Sabi niya, I categorically deny the allegations of the spouses Diskaya that I asked money from them in exchange for projects in my district in Laguna. Hindi po yan totoo. Wala po silang proyekto sa aking distrito. I am consulting my lawyers. I will sue them for libel and perjury. Hindi ko hayaan na sirain nila ng ganun lang ang pangalan at reputasyon ko na iiningatan ko ng mahabang panahon. Ganon din si Asistio, ang Caloocan, pa-file din daw. See you in court niya. Magpa-file din ng kaso. Karapatan nila yan, mga kababayan, to defend their name. Hindi naman kumo pinangalanan ni Diskaya, yun na yun. Kailangan magpakita ng resibo. Di ba? O ngayon, added dan ito, mga kababayan, na pagkatanggal kay Chis Escudero, na yumanig sa mga DDS, ang isa pang manig sa kanila, itong balita na si Garma, Royina Garma, Kernel, agrees to testify against Duterte before the ICC. Kaya pala umuwi na, mga kababayan mula Amerika na nag-apply sana ng asylum. O ngayon, willing na mag-testify sa ICC po. Sabi ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya kanina. Yan DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya confirmed that former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma has agreed to be a witness for the prosecution against former President Rodrigo Duterte before the ICC. Rimulya said Garma flew to Malaysia as a tourist shortly after arriving in the Philippines nung Sunday night, kagabi. She was deported from the United States which turned down her request for political asylum. Sabi ni Boyeng Rimulya, a few days ago, we got word that she was on the way home and we waited for her arrival. And since she has no warrant of arrest pending yet, so she's just a subject of
an immigration lookout bulletin order. Given that in the fact that she's going to Malaysia to meet with the ICC, it gave us reason to say, okay, because if she's going to be a witness to the ICC, we have said that our working relationship with the ICC involves witness protection. Sabi po ni Remulla, the best way to protect Garma, also a former police colonel, is for her to meet with ICC officials abroad because her life can be in danger in our country. Let's face it, Anya, uniform personnel ang kalaban. Yan ang mga balita ngayon na yumanig sa kaluluwa ng mga DDS. Ngayon, siguradong nasusubaybayan ito ni Harry Roque. Kung ako sa iyo, Atty. Harry Roque, kayain mo si Atty. Garma o si Colonel Garma, ating Colonel Garma, magtestigo ka. Ano ba? Kaya lang malabo, hindi man kailangan yung presence mo. Kailangan, harapin mo na lang yung kaso mo dito sa Pilipinas. Kasi siguradong madidrain ka dyan. Diba sabi mo, paubos na yung savings mo at napakahirap ng buhay mo ngayon dyan. Umuwi ka na kasi. Diba? Bumaliktad na yung mundo. Mga kababayan, litong-lito si Amy Marcos kanina. Pati si Chis Escudero, bigla na lang natanggal. Forthwith. Forthwith si Bak. Mga kababayan, bilang Senate President.